The Boss Husband. Credit to the author. 861 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagtanong si Justin, "Darling, ganoon ba talaga ka-stress ang kasama ko? Please be honest." Napakurap si Joyce ng ilang beses. Stressful. Siyempre naman. Bumagsak ang mukha ni Justin. I see. Sa palagay ko hindi lang si Marian ang nakakaramdam ng ganoon. Bakit ma-stress si Sister Marian? Legal wife mo na siya. Bilang manliligaw mo, nag-aalala ako na may kasama kang ibang babae at naaalala mo man ako o hindi. Napuno ng selos si Joyce. Kung araw-araw kitang makakasama, hindi ko na kailangang ma-stress. Naguluhan si Justin sa kanyang sagot. Iyon ba ang ibig mong sabihin ng stress? Ano pa? Natarante si Joyce. Ngumiti si Justin. Ikaw tanga na babae, bakit hindi ako magpapalipas ng oras sa iyo? Hindi mo ako tinatawagan kapag busy ka. At hindi mo alam kung gaano ako kulaya. Inilabas ni Joyce ang kanyang dila. Hehe, hobby hindi mo sinabi sa akin. Ano ang tinutukoy mo? Sinabi ni Justin na bahagyang napahiya dito, sinabi sa akin ni Marian kanina na nakakaramdam siya ng sakit sa katotohanang nagmula kami sa dalawang magkahiwalay na mundo. Kaya hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Akala ko ay ganoon din ang mararamdaman mo. Si Joyce naikiling ang kanyang ulo sa pagkalito sa unang, ngunit siya ay humajejek pagkatapos. Hobby, sinabi niya ba talaga iyon? Oo. Mas marami o mas kaunti? Ito ay mas komplikado, sabi ni Justin sa pagkabigo. Tumawa si Joyce at kinurot ang kanyang pisngi. Paano nakaka-stress? Mas malakas daw ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ewan ko sa iba pero gusto ko talaga ang lalaki ko ang pinakamalakas sa lahat. Hindi naman kasi ako ang kalaban niya, kaya bakit ako may stress? Okay lang basta totoo ang nararamdaman mo para sa akin, walang pakialam na sabi ni Joyce. Hindi kumbinsido si Justin. Talaga. Tumango si Joyce. Oo. Isipin mo ito, baka hindi ako mayaman pero bilyon-bilyon ang net worth ng pamilya ko. Bakit ko gugustuhin ang isang lalaki na 100 milyon lang? Hindi naman sa materialistiko ako, pero wala tayong pagkakatulad. Karaniwang tao ang kailangang isaalang-alang ang mga pang-araw-araw na gastos. Ngunit dito tayo gumagastos ng milyon-milyon sa mga kotse at mansyon na parang wala lang. Ang pera ay nabubuhay sa mundo. Together. Pero mayaman at makapangyarihan ka, mas malakas sa akin, kaya comfortable ako sa'yo. Hindi pa rin ito binibili ni Justin. No way. Then bakit ka pumayag na sundan ako nung una mo akong nakilala? Ni hindi mo nga alam kung anong klaseng tao ako. Nakaramdam ng hiya si Joyce. Sa totoo lang. Kung hindi mo pinakita sa akin kung gaano ka kalakas. Sa tingin ko hindi ako papayag na makasama ka. Ano? Nanlaki ang mata ni Justin. Humihingi ka ba ng palo? Hobby, wag kang magalit. Tinakpin ni Joyce ang kanyang puwitan. Hindi naman sa nagpapakababaw ako. Hindi mo sana ako ililigtas kung ako nga. It was destined to happen. At saka, kung mas kaunti ang pera mo kaysa sa akin, hindi ka balubos na aasa sa akin. Inisip ito ni Justin at naramdaman niyang may katuturan ito. Kung siya ay hindi sapat na malakas, si Marian ay namatay na noon pa man. Hindi niya maaaring nailigtas siya mula sa pub noon. Mas mabuti pang kunin niya kaysa ma-rape siya ng grupo ng mga tao. Kahit gaano kalupit ito ang katotohanan nito. Kaya bakit siya biglang nagsalita tungkol sa pagiging hindi karapat-dapat? Anong kalokohan? Tandang pananong. Isip niya. Lalong gaman ang pakiramdam ni Justin at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, mahal, sabihin mo sa akin, okay ka lang ba na pumatay ako ng mga tao? Nag-alinlangan si Joyce bago sumagot sa mahinang boses, hindi tama ang pumatay ngunit alam kong mayroon kang mga dahilan para dito. Maiintindihan ko kung pumatay ka ng isang tao para protektahan kami.
Hindi tulad ng ginagawa mo ito para sa sport. Ginagawa mo lamang ito kapag na-provoke. Akala ni Justin ay sobrang cute niya. Tama siya, hindi naman kasi ako ang unang nagsimula. Kung hindi lang nila ginulo ang buhay ko at ang mga kaibigan ko, wala akong gagawin. Ano pa ang dahilan kung bakit kailangan kong pumunta sa Russia at pumatay ng isang buong pamilya? Ang aking mga pamamaraan ay maaaring malupit ngunit ito ay kinakailangan. Hinaplos ni Joyce ang kanyang pisngi. Dagdag pa, alam kong ayaw mo ring pumatay ng mga tao. Hindi mo sana sinubukang mamuhay ng mapayapang buhay kung hindi. Pero may mga bagay na hindi maiiwasan. Sana lang ay maging masaya ka kapag kasama mo ako. Ngumisi si Justin na nagpapahiwatig. Darling, gawin natin ulit bilang reward sa'yo. Sinubukan ni Joyce na magtago habang sumisigaw, gusto kong ipagpatuloy ang pagtulog, pagod ako. Hindi ka aantok mamaya. Dinila ni Justin ang kanyang mga labi. Umiling si Joyce at sinuntok ang kanyang dibdib habang nakapout. Karapat-dapat akong magkaroon ng sarili kong mga karapatan kahit bilang isang manliligaw. Bumigay si Justin kalaunan. Umayos siya ng upo para pahigain si Joyce sa kanyang kondongen, sige makatulog ka na. Ihahatid na kita sa labas para sa tanghalian pagkagising mo. Nakahinga si Joyce at tumango. Pumikit ang kanyang mga mata at nakatulog siya ng mahimbing pagkaraan ng ilang minuto dahil sa pagod. Hinaplos ni Justin ang kanyang buhok. Ang paghinga ni Joyce ay naging rhythmic pattern. Hobby, kapag hinahaplos mo pa ang buhok ko ng ganyan kakalbuhin ako. Iiwan kita kung kalbo ka, biro ni Justin. Nagpout si Joyce. Huwag mo akong iwan. Mamahalin pa rin ta kahit tumaba ka at tumanda ka. Huminto ang kamay ni Justin nang marinig niya iyon na puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Nagising si Joyce makalipas ang ilang oras. 12:00 na ng hapon. Nagpa siya si Joyce na laktawan ang trabaho dahil sinabi ni Justin na sabay silang lalabas para mananghalian. Parang hindi kayang kontrolin siya ng kahit sino. Nag-iisang pamilya niya si Justin simula noong nakipag-away siya sa kanyang tunay na pamilya. Nag-text na si Justin kay Rebecca para ipaalam sa kanila na hindi na nila siya kailangang hintayin. Dinala niya si Joyce sa isang restaurant para sa tanghalian pagkatapos niyang maghanda. Bagamat nag-aalala siya kay Marian, alam niya na ang pinakamahusay na lunas para sa maraming bagay ay oras. Kaya't sinubukan niyang pag-usapan ang mga kagiliw-giliw na karanasang naranasan niya sa ibang bansa bilang pagtatangka na mapalapit sa kanya. Magkahawak kamay silang naglakad sa paligid ng mall. Nang madaanan nila ang mga sinehan, sinabi ni Joyce, Hobby, kakalabas lang ng Spider-Man 4, di ba? Panoorin natin. Kumunat ang noo ni Justin. Hindi talaga siya fan ng sci-fi action movies. Ang kanyang buhay ay mas kawili-wili at puno ng totoong buhay ng mga tao na may mga superpower. Ano ang nakakatuwang panoorin ng isang lalaki na umindayog dito at doon? Kung gusto mo ay maaari kitang buhatin at lumipad. Hindi natuwa si Justin. Nagpout si Joyce. Oh, sa tingin mo ba parang bata ako? Natigilan sandali si Justin at sumagot, hindi, panoorin natin ito. Hindi maintindihan ni Joyce kung bakit nagbago ang isip niya. Paliwanag ni Justin. I always force my opinion on you guys. You reminded me how hurtful my actions can be. That's why I want to take the initiative and do things that you guys might enjoy. Manunood ako ng Spider-Man with you tapos manunood ako ng Korean dramas with Marian sa gabi pag uwi ko. That way you can say that we have more in common. Si Joyce beamed at hinalikan ang kanyang pisngi. Magaling iyan pero huwag kang magpapakakapatid sa panunood ng mga Korean drama. Ngumiti si Justin at walang sinabi. Hinintay niya si Joyce habang nakapila siya para sa tiket. Dahil bagong release ang pelikula, marami nang nakapila para sa pelikula. Hindi naman nagmamadali si Justin kaya tumayo lang siya at naghintay. Bigla siyang nakakita ng pamilyar na silhouette na halos nakalimutan na niya sa gilid ng kanyang mata. 862. Tumingin siya at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng light pink na palda na nakatayo sa harap ng isang panaderia. Sa ibaba ng kanyang mga payat na guya ay isang simpleng pares ng sneakers. Bagamat hindi siya nakasuot ng pangsyam, inaakit pa rin niya ang mga tingin ng mga dumadaan.
Napabuntong hininga si Justin. Dahil siguro sa intimate experience niya sa kanya kaya isang sulyap lang nakuha niya ang kanyang perpektong figure. Napagtanto ni Justin kung sino iyon nang mas malapitan niyang tingnan ang mukha nito. Jinsel. Bakit siya nandito? Hindi pinangarap ni Justin na makakatagpo siya muli pagkatapos ng kanilang huling pagkikita. Nagsimulang sumakit ang ulo niya nang makita siya doon sa Stonegate. Kakaiba siya sa ibang babae sa buhay niya. Ang kanyang pag-iral mismo ay sumisigaw ng problema. Kung hindi siya isa, hindi sana siya nakahawak sa 9 Meridian at nagpapatuloy sa isang sunod-sunod na krimen sa buong states. Hindi nagtanong si Justin dahil ayaw niyang madamay kaya naman kinuha niya ito ngunit hindi niya itinago. Kung tutuusin, pareho silang nagsusumikap sa isa't isa at sa huli, siya ay natalo. Isa pa, ayaw ni Justin na magkaroon ng manliligaw na hindi mahuhulaan gaya niya. Siya ay tumulong upang iligtas ang kanyang buhay at iyon ay sapat na sa kanya. Wala na siyang utang sa kanya. Ngunit ang biglaang pagpapakita niya ay talagang nagpasakit sa kanya ng ulo. Paano kung dumating siya para hanapin ako? Ano kaya ang mangyayari noon? Mayroon akong sapat na mga problema tulad nito. With her to deal with, I will die. Isip niya. Si Joyce ang tumayo sa harapan niya at nagtanong, Bobby, bakit ka natulala? Nagulat si Justin at sinubukang itago ang katotohanan. Wala lang, naghihintay lang ako ng turn ko. Pero turn mo na. Ipinikit ni Joyce ang kanyang mga mata. Namalaya na lamang ni Justin na turn na niya at ang iba ay nakatingin sa kanya na may naiinip na mga mata. Si Jinsel ay nawala din ng wala sa oras. Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Justin at nagmamadali siyang bumili ng dalawa sa pinakamahal na tiket. Nahuli at tinukso siya ni Joyce. Hobby, alam ko. Nakatingin ka sa kagandahan na may kaakit-akit na mga binti, di ba? Gusto mo ba siya? Itinanggi ito ni Justin. Paano naman yon? Hindi ako ganon. Hindi bagay sa akin kung maganda siya. Nahiya si Justin pagkatapos sabihin iyon kaya nagpeke siya ng ubo at nagkunwaring inosente. Ipinikit ni Joyce ang kanyang mga mata ng cute. Bagamat mahal na mahal niya ito, sa mga ganitong pagkakataon ay hindi niya maiwasang imulat ang mga mata. Nakahinga si Justin. Mukhang hindi siya nakita ni Jinsel. Marahil ay nagkataon lamang ang lahat at ito ay ginagawa niya sa kanyang isipan. Pagkatapos nilang gawin ang pelikula, dinala siya ni Justin para kumain ng paborito niyang pagkain. Bagamat siya ay may kaunting gana, maaari niyang talunin si Justin pagdating sa pagkain ng ice cream. Pumunta sila sa isang ice cream shop na tinatawag na Berthelot na binuksan ng isang French. Si Joyce ay kumakain ng isang makulay na fruit-flavored ice cream nang tanungin niya si Justin, Hobby, hulaan mo kung sino ang nagmamay-ari ng ice cream shop na ito. Sinubukan ni Justin na pigilan ang kanyang pagtawa nang makita niya ang kanyang bigot ng ice cream. Baka ikaw. Nagulat si Joyce. Paano mo nalaman? Kakabukas ko lang nito. Pag-aari ko ang mayorya ng shares pero kaibigan ko ang nagpapatakbo. Nanghuhula lang talaga si Justin pero nakipaglaro. Mahilig ka talagang kumain ng ganito. Pero hindi ko alam o narinig na nag-iisip kang magmay-ari ng tindahan ng ice cream. Hehe, excited na sabi ni Joyce. I had my first taste of this ice cream back in my days as a stewardess. I craved it so much but I didn't get it in Stonegate so I approached their company about a new business venture here in Stonegate. How is it? It tastes better than any ice cream na nasubukan mo na, di ba? Tumango naman si Justin. Hindi naman kasi siya gaanong interesado sa mga dessert. Nagniningning ang mga mata ni Joyce. Hobby, alam mo bang hindi ako naglakas loob na kumain ng ice cream dahil natatakot akong hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pero ngayong sinabi mo sa akin na kaya kung mapanatili ang aking figure sa pamamagitan ng pagsasanay, hindi na ako natatakot. Alam ko rin naman na gagamutin mo ako kapag nagkasakit ako, hindi ba? Nagsalubong ang mga kilay ni Justin nang marinig niya ito, ngunit sumama siya sa kanya at umiling. Kung ito ay nagpapasaya sa iyo. Tuwang-tuwa si Joyce kaya tumayo siya sa kanyang upuan para halikan si Justin. Hoy! Lokong vixen, may ice cream sa labi mo. Pinunasan ni Justin ang kanyang mga pisngi sa galit. Humajejek si Joyce.
Amoy sorbetes ang hininga ko ngayon, gusto mo bang magpaganda? Ang tamis. Dinilaan niya ang cream sa kanyang labi at komendat, sinusubukan siyang akitin. Napukol si Justin sa kanya kaya hinawakan niya ito sa kanyang condom at hinalikan. Ang masasayang panahon ay laging mabilis na lumilipez. Dapat niyang sabihin, mas masaya siya sa tuwing kasama niya si Joyce. Siya ang pinakamasaya at pinakawalang pakialam sa lahat ng kanyang mga babae. Nang mabusog na ni Joyce ang kanyang pagnanasa, nagpasya silang umalis sa lugar. Kinailangan pa niyang asikasuhin ang pagtatambak ng mga file mula nang hindi siya magtrabaho. Nagmamadali ding umuwi si Justin matapos siyang ihatid sa kanyang bahay. Gusto niyang makausap si Marian at bukod pa, lumabas na ang mga resulta ni Sheila. Kailangan niyang malaman kung ito ay mabuti o masama dahil siya ang nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Inihanda ni Justin ang kanyang sarili para sa pinakamasama. Kung nabigo siya, kailangan niyang bumili ng lugar para sa kanya sa isang magandang unibersidad. Pero talks, pagkatapos ng lahat, naririnig na ni Justin ang daldalan nang tumuntong siya sa sala. Kumaway si Rebecca sa kanya nang makita siya. Anak, halika. May magandang balita tayo. Nakahinga ng maluwag si Justin. Mukhang mahusay si Sheila sa kanyang mga pagsusulit. Nakauwi na si Marian at nakaupo sa isang single-seater na sopa. Iniwas niya ang kanyang tingin kay Justin at lumabo ang kanyang ngiti nang makita siya. Natanggap ka? Nakangiting tanong ni Justin. Namula ang mukha ni Sheila sa excitement. Tumango siya bilang tugon sa tanong ni Justin. Kinurot ni Justin ang kanyang mga pisngi dahil sa ugali. Bakit ka umiiyak? Natanggap ka. Hindi ka ba hihimatayin noon kapag na-reject ka? Pinunasan ni Sheila ang kanyang pisngi sa kahihiyan at nagpout. Hindi ko alam kung bakit. Huwag mong sabihin iyan, saway ni Rebecca. Alam mo ba kung saang universidad siya pumasok? Inihayag ito ni Rebecca bago pa man mahulaan ni Justin. Stonegate University. Natanggap siya na may parehong marka ng DD. Top 10 sa buong Stonegate. Nagulat si Justin nang marinig iyon. Hindi na siya nagulat nang matanggap si Didi dahil matalino na siya tulad ng kanyang ina na si Teresa. Mas nakakatuwang malaman na nakapasok si Sheila sa kanyang pagsusumikap. Ngunit ito ay naiintindihan dahil pinaghirapan niya ito. Akala niya, no doubt from the Korean lineage, mukhang mahalaga ang jeans ha. Inangat ni Sheila ang kanyang ulo at same time na sinabi kay Marian, Sister Marian, maaari ba akong magtrabaho sa Yellow International pagkatapos kong makapagtapos? Mag-aaral akong mabuti para dito. Nagulat din si Marian. Ngunit mabilis siyang ngumiti bilang tugon. Siyempre kaya mo. Pwede kang mag-apply para magtrabaho sa headquarters na may degree mula sa Stonegate University. Hindi na ako makapaghintay na makuha ka. Magsisikap akong mabayaran ka. Malaki ang utang ko sa iyo. Napuno ng kumpiyansa si Sheila. Siya ay nagbago sa isang bagong tao ngayong napatunayan niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Napabuntong hininga si Marian. Silly girl, this again. Hindi lang naman ako ang tumulong sa'yo. At saka, akala mo ba hiniling ko na manatili ka dahil gusto kong gantihan mo ako? Tama iyan. Napuno ng selos si Justin. Nagtataka ako kung sino ang nagligtas sa delinquent mula sa isang bangin. Pinisil ni Sheila ang kanyang mga pisngi. Si Sister Karina iyon, tiyak na hindi si Brother Gibson. Ouch! Iyong walang utang na loob na bata, bulalas ni Justin at nagkunwaring pinahikit ang kanyang mga tainga. Nagtago si Sheila sa likod ni Rebecca habang nagrereklamo. Tita Garrison, tingnan mo si Kuya Gibson. Binibuli na naman niya ako. Napakasama niya sa akin. Hoy, ilang araw mo lang sinabi na hindi mo na ako tatawaging bata. 863. Ang mga lalaki ay hindi mahuhulaan. Sumigaw si Justin at pumunta sa likod ni Rebecca para kurutin ang ilong ni Sheila na nagpatalon sa kanya para kagatin siya bilang ganti. Inilibot ni Rebecca ang kanyang mga mata sa kanyang batang anak. Nagkatinginan sina Rebecca at Yuna, puno ng ginhawa ang mga mata. Sir, huwag mo na siyang kulitin. Bakit hindi tayo magdi-dinner ngayon para mag-celebrate? Iminungkahi ni Yuna. Mukhang maganda, sang-ayon ni Rebecca. Maaari naming imbitahan sina Karina, Teresa, at ang kanyang anak na si Didi.
Uya, Justin, pakiimbitahan din sina Roslyn, Talia, Joyce at Melinda, the more the merrier. Napagtanto ni Rebecca ang pagkakamali sa kanyang mga salita. Nakikinig pa rin si Marian. Masyado siyang nahuli sa sandaling nakalimutan niya ang kanyang manugang. Nahihiyang tinanong ni Rebecca si Marian, ano sa palagay mo Marian? O dapat ba tayong magdiwang ng mag-isa? Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Marian. Tama ka mom, imbitahin natin ang iba. Okay lang ako. Natuwa si Rebecca na marinig ito ngunit sa parehong oras ay kakaiba para sa kanya ang pagiging maluwag. Alam ni Justin kung ano ang nangyayari. Si Marian ay tuluyan ng sumuko. Kung noon pa man, magiging masaya si Justin dahil hindi na niya kailangang makipag-away sa kanyang asawa tungkol sa ibang babae. Ngunit ngayon, si Marian ay nawala ng kumpiyansa dahil sa lahat ng mga pangyayari na nagpabago sa kanyang ugali. Lalo lang lumala ang pakiramdam niya. Dahil napagdesisyonan na, si Rebecca ang tumawag sa mga babae. Walang nang-ahas na tanggihan ang kanyang imbitasyon kahit si Joyce ay naantala ang kanyang trabaho para dito. Ngunit noong tinatawagan niya si Melinda, pinaalalahanan sila ni Sheila na huwag hayaang sumali si Murphy. Nang maayos na ang lahat, hinatid sila ni Justin sa restaurant na kanilang nabook. Ito ay isang libangan na lugar na pag-aari ni Marian. Ang restaurant ay tinayo sa isang gawa ng tao na lawa at nasa gilid ng mga bintanang mula sahig hanggang kisame ang taas. Sa pagtingin dito, na-enjoy nila ang kalangitan sa gabi at ang mga refleksyon nito sa lawa. Nagsimulang uminit ang kapaligiran ng isa-isang dumating ang mga babae. Walang tigil na kausap ni Didi si Sheila mula nang dumating siya. Magkasing edad lang naman sila kaya sila ang may pinakakapareho. Naramdaman ng mga babae na parang may generation gap sa pagitan nila dahil nasa 30s sila. Hindi naging awkward ang pagkikita nila kamakailan sa cloning incident. Payapa ang buong kapaligiran habang nag-uusap ang lahat. Nagulat si Justin sa katotohanan na maliban sa kanyang ina, si Teresa ang pinakasikat sa mga babae. Maaaring dahil ito sa edad at karanasan ni Teresa. Dahil doon madali siyang nakakuha ng paghanga mula sa mga babae. Dagdag pa, dahil sina Joyce, Melinda at Talia ay nasa corporate world, interesado silang makakuha ng gabay mula sa kanya. Pagdating sa negosyo, si Teresa ay hindi talaga mas mahusay kumpara kay Marian. Kung ihahambing, ang kanilang mga pamamaraan ay ganap na naiiba. Mas gusto ni Teresa na gawin ang mga bagay ng tuloy-tuloy samantalang si Marian ay gustong makipagsapalaran at tumalon sa mga pagkakataon. Sa kabilang banda, maraming napag-usapan si Karina kay Roslyn dahil mas interesado sila sa pagsasanay. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Roslyn ang tungkol sa oras sa ilalim ng pagkulog at kung paano niya naisip ang kanyang sariling landas, patuloy siyang ginugulo ni Karina na ikinainis ni Roslyn. She even talked about the underworld just to distract her. Sa hitsura, mukhang naging palakaibigan sila sa isa't isa, ngunit mas alam ni Justin. Ang kanilang mga ngiti ay may nakatagong intensyon. Si Marian ay hindi sumali sa kanila dahil hindi siya magaling sa pakikipag-usap. Sa halip, tumulong siya sa pag-order ng mga pinggan at umupo sa tabi ni Rebecca nang matapos niya ito. Tahimik lang si Marian sa buong oras, nagsasalita lang kapag kailangan niya. Ang iba ay hindi naabala dahil pamilyar sila sa kanyang pagkatao. Binantayan siya ni Justin ngunit wala siyang sinabi. Natapos ang hapunan bandang 10:00 at lahat ay umalis sa kani-kanilang bahay. Si Justin ay nagmaneho pa uwi at bago sila pumasok sa bahay ay tinawag niya si Marian. Marian, huwag ka nang pumasok. Mamasyal tayo. Susundan na sana ni Marian si Rebecca papasok ng bahay ngunit huminto siya sa kalagitnaan sa pag-aalinlangan. Nasa loob na si Sheila at humajejek siya. Go, Sister Marian. Bihira para sa kanya na gumawa ng isang bagay na napaka-romantic tulad ng paglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan ng magkasama. Tila napagtanto ni Rebecca ang nangyayari at tinapik niya ang kanyang likod. Sige, tandaan mong dalhin mo ang susi, nilock ko ang pinto. Tumanggaw si Marian at naglakad patungo kay Justin. Hinawakan ni Justin ang kanyang kamay at naglakad patungo sa hardin malapit sa villa. Ang buwan at mga bituin ay nagniningning sa kanila habang naglalakad sila sa isang landas na natatakpan ng mga bato. Nanatiling tahimik si Justin ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pag-iisip.
Nadama ni Marian ang magkahalong emosyon sa kanyang puso nang hindi binitawan ni Justin ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Wala ka bang sasabihin? Hindi maiwasang magtanong ni Marian. Bumantong hininga si Justin at ngumiti. Talagang pinahahalagahan ka ni Sheila ha? Isang mahigpit na ngiti ang ibinigay ni Marian. Hindi ba palagi siyang masunurin? Maraming tao na nakaka-appreciate din sa'yo. WHO. Ang iyong mga subordinate, ang iyong mga manggagawa, ang mga may-ari ng mga kumpanyang binili mo. At marami pa, mabagal na sabi ni Justin. Tumingin sa kanya si Marian na may pagkalito. Lumingon si Justin, Madam Marian, mahal kong asawa. Ang iyong net worth ay maaaring hindi kasing dami ng sa akin, ngunit mas malakas ka kaysa sa akin. Hindi mo lamang kinikita ang iyong sarili ngunit tinutulungan mo ang iba na sumunod sa iyong landas. Isang mahinang ngiti ang pinakawala ni Marian. Hindi mo ako kailangang i-console, okay lang ako. At saka, ginawa ko ang lahat para iligtas ang kumpanyang iniwan sa akin ng lola ko. I wouldn't consider that great. Maaaring ipakita sa amin ng kasaysayan ng iyong tunay na halaga at kung gaano ka kahusay, hindi nasusukat sa perang kinikita mo, ngunit kung ikaw ay isang makasariling tusong negosyante o isang mahusay. Naniniwala akong pipiliin ang kasaysayan ang huli. Kinindatan siya ni Justin. Hindi mo kailangang sabihin ang lahat ng ito para lang mapasaya ako, hindi ako bata, alam ko ang ginagawa ko, mahinang sabi ni Marian. Lingon si Justin para harapin siya at sinabing may matigas na boses, sabi mo lagi kang nag-aalala para sa akin at nasasaktan para sa akin. Sabi mo sa akin alam mo ang ginagawa mo. Kaya bakit mo naman ako pinag-aalala? Buong umaga ko itong iniisip. Kahit nakasama ko si Joyce, ang naiisip ko lang ay ikaw. Nag-aalala ako kung kakain ka ng tanghalian, nag-aalala kung pagod ka sa opisina. Alam mo kung ano ang ginagawa mo. 864. Ang mga mata ni Marian ay namula at ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang pilit na ngiti. Ano bang problema mo? Maayos naman ang lahat, di ba? Hindi kita aawayin at hindi ako maaabala sa iba mo pang manliligaw. Pwede tayong mamuhay ng mapayapa. Yun naman ang gusto mo. Mariing umiling si Justin. Bagamat umaasa ako na magkakasundo kayong lahat, hindi ko gugustuhin iyon sa kapalit ng inyong kaligayahan. Gusto kong makisama kayo sa kanila, hindi sa pilit, ngunit taos puso. Ako, hindi ako. Kinagat ni Marian ang kanyang labi at ibinaba ang kanyang ulo. Hinawakan ni Justin ang kanyang mukha at pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Marian, tanungin mo ito sa iyong sarili. Bakit ka nagsusumikap? Bakit mo piniling kunin si Yellow? Sagutin mo ako. Bakit? Bulong ni Marian sa sarili. Huminga ng malalim si Justin at sinabing, para sa akin, isa kang bulaklak na hindi malalanta. Kahit itapon ka sa putik mabubuhay ka pa rin. Ang iyong mga talulot ay masigla at punang buhay. Ang isang tunay na bulaklak ay mas mahalaga kaysa sa isang peking bulaklak kahit gaano ito kaliit o gaano ito kaina. Nagsusumikap ka upang suportahan ang libu-libong tao at ang kanilang mga pamilya. Ang ilan ay nalalagay sa panganib dahil sa iyong sarili at naiintindihan nila ito. Maaaring umalis sa iyong trabaho at umasa sa isang lalaki na mag-aalaga sa iyo. Tumingin sa kanya si Marian na tulala, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ay! Nanginginig ang boses niya. Hayaan mong sagutin ko ito para sa iyo, malumanay na sabi ni Justin. Dahil ikaw si Marian. Kailangan mong patunayan na ikaw ay buhay. Mas gugustuhin mong mamuhay ng puno ng pagnanasa kaysa sumuko at mamuhay sa karangyan. Napakagago mong babae pero naaakit pa rin ako sa iyo. Alam mo ba iyon? Napaluha si Marian at naramdaman ni Justin ang malamig na patak ng tubig na dumapo sa kanyang mga palad. Pinunasan niya iyon para sa kanya at ngumiti. Naaalala mo ba ang oras na hiniling mo sa akin na iligtas ang aking ina? Dahan-dahang tumango si Marian, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sobrang sakit ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Pakiramdam ko ay nalulunod ako at wala nang makakapigil sa akin. Kung wala ka para iligtas ako at hilahin ako palabas ng dagat, mawawalan ako ng nanay. Maaaring totoo na hindi ko kailangan ng pera o katayuan mo.
Ngunit, binigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang aking mga takot. Inaabot mo ako sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Tumingin si Marian sa mga mata ni Justin. Totoo ba lahat ng iyon? Alam mo ba kung paano lumilipat ang mga waiter? Ngumiti si Justin. Umiling si Marian, hindi maintindihan ang gustong sabihin ni Justin. Waders migrate as a couple. Kapag ang isa ay napagod, they will rest in the wings of its partner. For a husband and his wife, normal lang na harapin ang mga paghihirap dahil tayo ay mula sa magkahiwalay na mundo tulad ng dalawang magkatulad na linya na nagsalubong sa isa't isa. Itinulak ni Justin ang kanyang noo sa kanyang noo at sinapo ang kanyang ilong gamit ang kanyang noo. Namula si Maria nang maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang mukha. Kung gayon, maaari pa ba akong mag-tantrum sa iyo? Maaari ba kitang huwag pansinin at ang iba pang mga vixen? Bulong ni Marian. Tiningnan siya ni Justin ng kakaiba ngunit tumango siya sa huli. Hindi ko gusto ang ideyang iyon ngunit. Magagawa mo ang gusto mo. At kahit hindi mo ako pansinin, ididikit ko pa rin ang mainit kong mukha sa malamig mong puwitan. Nakakadiri yan. Ngumisi si Marian. Hoy! Sinasabi mo bang ang mukha ko ay nakakadiri o ang iyong puwitan? O teka, syempre, ang mukha ko ay nakakadiri, ang iyong puwitan ay ang pinakamahusay, sabi ni Justin na may seryosong mukha. Hindi napigilan ni Maria nang tumawa sa kanyang mga sinabi. Kailan ka naging walang hiya? Kaya napigilan mo na ba ito? Natuwa si Justin. Medyo. Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo lang sa akin oo o hindi, tanong ni Justin, galit na galit. Kumurap si Marian at iniangat ang kanyang ulo. Depende yan sa mood ko. Natigilan si Justin. Kung ganoon ay oo. Natahimik si Marian. Nakita ni Justin na maggagabi na kaya sinabi niya sa kanya, bakit hindi tayo bumalik ngayon? Dapat kang magpahinga ng maaga. Si Marian ay hindi kumikibo, siya ay nagbuntong hininga at sinabing, gusto mong maglakad-lakad ngunit lumakad lang tayo ng kaunti. Pero okay na tayo ngayon di ba? Humajejek si Justin. Gusto mo bang maghapunan? Umiling siya. Nakakataba yan. Kung gayon ano ang gusto mong gawin? Nalungkot si Justin. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo at bamulong, bakit hindi mo ako samahan sa paglalakad kung maaari mong samahan si Joyce sa isang buong araw? Napangiwi si Justin, hindi alam na nagagalit siya tungkol dito ngunit sa hitsura nito, malamang na mas mabuti ang pakiramdam niya kaysa dati. Kung gayon, bakit hindi kita bigyan ng piggyback sa burol at panoorin ang mga bituin? Iminungkahi ni Justin. Lumiwanag ang mga mata ni Marian. Siya ay isang closet romantic kung tutuusin. Ngunit awkward pa rin para sa kanya na sumakay sa likod ni Justin. Bakit kailangan mo akong buhatin? Kaya ako na lang maglakad. Nakaramdam si Justin ng bittersweet na nahihiya pa rin siya tungkol dito kaya sinabi niya sa kanya, My fair lady, bakit hindi mo ako bigyan ng karangalan na buhatin ka? Humajejek si Marian. Sige, ihahatid kita. Napabuntong hininga si Justin nang makitang nagawa niyang pasayahin siya at nagpatuloy sa paglalakad paakyat sa burol habang karga-karga siya. Hinahap sila ng hangin habang naglalakad. Ang sarap sa pakiramdam at nagbulungan sila, hindi nangangahas na guluhin ang katahimikan. Hindi mahirap para kay Justin na buhatin si Marian paakyat sa burol, ngunit mahirap na hindi mapuko ng kanyang matambok na dibdib na humahaplos sa kanyang likod. Nagkunwari si Maria na walang alam ngunit kung tumalikod si Justin, makikita niya ang namumula nitong mukha. Hindi niya napigil ang mapaungol ng patuloy na humahaplos ang dibdib niya sa likod nito. Masasabi ni Justin na sinusubukan niyang magpigil, noon lang niya napagtanto na mas sensitibo siya kaysa inaakala niya. You can moan if you feel good. Wala namang tao dito at walang masama kung makinig ang hobby mo. Sinong nagsabing gusto kong umungol? Ipinagtanggol ni Marian ang sarili. Napabuntong hininga si Justin. Maghintay ka pa. Ang regalong inihanda ko para sa iyo ay handa na sa katapusan ng Agosto. Pagkatapos nito, dadalhin kita sa isang magandang lugar para sa seremonya ng kasal natin. Siguradong babayaran ko ang lahat ng mga intimate time na nalampasan natin. Nahihirapan din akong magpigil. Matubig ang mga mata ni Marian.
Pakiramdam niya ay umaasa siya ngunit nalilito. Akala ko ba mawawalan ka na ng kontrol kapag pumayag akong matulog sa iyo? Kaya bakit ka nagpipigil? Ngumisi si Justin. Bakit, naiinip masyado? Hindi ako. Si Marian ay naging pula. She only dared to ask this dahil hindi siya kaharap nito. Nauutil niyang sabi na curious lang ako. Saglit na nag-isip si Justin bago sinabing, siguro. Siguro dahil masyado akong nagmamalasakit sa iyo. Kaya nagiging maingat ako kapag may kinalaman ito sa iyo. Ayokong magsisi pagdating ng panahon. Marahan nang umiti si Maria nang marinig ang simpleng paliwanag nito. 865. Mabilis na bumaba ang temperatura sa gabi ngunit kakaibang init ang naramdaman ni Marian sa likod ni Justin. Dahil doon, si Marian ay nakatulog sa isang lugar sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay sa tuktok ng burol. Ngunit sa kanyang pagtatanggol, mahirap na hindi gawin ito dahil ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mainit na likod ay nagpaantok sa kanya. Pakiramdam niya ay inaalog siya at inalog sa talbog ng mga hakbang nito. Napatawa si Justin nang mapagtantong niya ito at binuhat siya pabalik sa burol. Pinili niyang buhatin siya sa harapan niya para hindi patuloy na humahaplos ang dibdib nito sa kanya. Hindi na niya mapipigil ang sarili kung hindi. Siya ay sadyang kaakit-akit. Hinubad ni Justin ang kanyang tsinelas at inilagay siya sa kama nang makarating siya sa bahay. Bago siya umalis, hinalikan ni Justin ang kanyang noo bilang isang good night kiss. Hindi nakakatulog ng maayos si Maria nitong mga nakaraang araw dahil sa insidente ni Jane at hindi alam kung paano haharapin si Justin. Ang pagod ay inabot sa kanya tulad ng isang alon at siya ay nakatulog ng mahimbing, napalaya mula sa kanyang mga problema. Naligo si Justin nang bumalik siya sa kanyang silid. Pero bago pa siya makahiga sa kanyang kama, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang telepono at napagtantong ang tawag ay mula kay Teresa. Ikaw na walang pusong tao. Narinig ang mga reklamo ni Teresa nang sagutin niya ang tawag. Tumikip ang mga labi ni Justin. Darling, anong nangyari? Nagalit ka ba ni Didi? Bulong ni Teresa. Maaari mong samahan si Joy sa maghapon at buhatin ang iyong asawa sa burol ngunit wala kang oras para sa akin. Tanungin mo ang iyong sarili, kailan mo ako huling sinamahan mula nang makabalik ka mula sa Central City? Sa tingin mo ba ay madali akong target dahil lamang sa pananahimik ko tungkol dito? Bakit hindi ako bumisita araw-araw at asarin ang asawa mo? Napamulat siya nang marinig ang mga reklamo nito. Siguradong nakita niya itong binuhat si Marian paakyat ng burol. Naiintindihan naman iyon dahil nasa likod mismo ng burol ang kanilang vilya. Si Justin ay tumawa ng awkward. Juan, huwag kang magalit. Alam mo kung gaano ako ka-insensitive minsan. At nag-aalala ako na baka maging awkward ka sa akin dahil nasa paligid si Didi. Tumigil ka na sa paghahanap ng dahilan. Kung talagang nagmamalasakit ka sa paligid ni Didi, hindi mo sana ako niligawan, hindi ba? Tumanggaw si Teresa. Salamat sa Diyos hindi ko kailangan ng lalaking magbabayad ng aking mga bayarin, kaya huwag mo na akong hanapin pa. Tapos na tayo. Binaba niya agad ang tawag pagkatapos sabihin iyon. Kinabahan si Justin nang sabihin niya iyon. Akala niya, she's obviously throwing a tantrum, mukhang kahit sinong babae ay makakaramdam ng insecure. Hindi hahayaan ni Justin na gawin sila ng totoo. Alam niya na talagang hindi sinasadya ni Teresa. Kaya tumalon siya sa balcony pagkatapos maghagis ng ilang damit. Hindi ba ito isang perpektong pagkakataon para sa isang sorpresang pag-atake dahil hindi pa siya natutulog? Pagdating niya sa villa ni Teresa, tulad ng hula niya, maliwanag pa rin ang silid nito. Napangiti si Justin, gaya ng inaasahan kay Teresa sa pagtawag sa kanya sa espesyal na paraan. Ilang sandali pa ay may sumagot ng pinto pagkatapos niyang mag-doorbell. Bakit ka nandito, di ba sabi ko tapos na tayo? Naka-poker face si Teresa sa tabi ng pinto. Hindi sumagot si Justin. Sa halip, tinitigan niya ang sleeping gown nito na naghiwalay sa katawan niya. Ipinakita ng gown ng kanyang mga curve na kitang-kita sa ilalim ng manipis na patong ng tela.
Ang kanyang malagatas na puting balat ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na umaakit sa kanya kasabay ng pag-ibig na vibe na kanyang inilalabas. Anong tinitingin-tingin mo? Bakit mo ako pinagmamasdan kung mainit ang asawa mo sa bahay? Tuwang-tuwa na sabi ni Teresa, ngunit hindi niya maiwasang mamula sa ilalim ng kanyang mga tingin. Dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi at sinabi sa kanya, hindi pinapansin ang kanyang mapait na tono, halika, nandito na ako kaya itigil mo na ang pag-arte na parang bata. Nasaan si Didi? Natutulog na ba siya? Mabilis na nahuli si Teresa. Matagal nang natulog si Didi. Nandito ka ba para lang gawin ang ganoong bagay? Kailan ako kumilos na parang bata? Iyan lang ang magagawa ko sa iyo maliban sa kumain ng hapunan dahil gabi na. Pero medyo curvy ka na kaya wala na sa tanong ang hapunan. Bakit hindi tayo mag-ehersisyo? Lumapit si Justin sa kanya. Hindi siya nasasarapan sa bango nito. Si Teresa ay tumalikod ng katutubo, nakaramdam ng bahagyang kaba. Ikaw, huwag kang magmadali, galit pa rin ako sa iyo. Kaya pa rin natin kahit galit ka. Pumadjejek si Justin at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Hindi napigilan ni Teresa ang mapaungol ng hinaplos ng kanyang mga kamay ang kanyang katawan. Nanigas ang katawan niya at nag-iinit ang bawat parteng na hawakan niya. Justin, ikaw. Isa kang malaking bully. Nandito ka lang para dito at iiwan mo ako pagkatapos nito. Laruan lang ba ako sayo? Pinilit ni Teresa na makalaya. Kinagat ni Justin ang kanyang earlobe. Huwag kang magalit, sisiguraduhin kong ipapaalam ko sa iyo sa susunod kahit anong mangyari, okay? Mas mabuti iyon. Hindi talaga galit si Teresa. She was just throwing a tantrum para lang mapansin siya nito. Isinusuko na ni Teresa ang sarili sa kanya. Sa una, pipilitin pa rin niyang ipahayag ang kanyang inis ngunit nang saraangin ni Justin ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang gown at himas-himas ang kanyang dibdib, napahinga siya ng maluwag sa kanya at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Ang cherry lips niya ay dumaikit sa leeg niya, nag-iiwan ng mga marka niya kung saan-saan. Ang kanyang katawan ay na-resculpted sa ilalim ng pangangalaga at pagsasanay ni Justin kaya ngayon siya ay may mapang-akit na mature na katawan ngunit ito ay puno ng enerhiya tulad ng isang binibini. Pinaikot-ikot siya ni Justin sa tuwa at itinulak siya pababa sa sofa. Itinaas ng kanyang sleeping gown ang kanyang mga binti habang ipinulupot sa kanyang baywang. Ikaw. Napakawalan diya mo. Una sa kusina, ngayon ay sa sala. Huminga si Teresa na may pamumula ng mukha. Ito ay hindi pareho. Ibig kong sabihin kung gusto mo, maaari din tayong magkaroon ng ligaw na labanan sa damuhan sa labas. Hindi tulad ng sino mang nakakakita sa atin, bulong ni Justin sa kanyang mga tainga. Humagulol si Teresa at pilit na kumawala. She might not be young but she was not experienced, so how could she win over him? Ngumisi si Justin at umaban pagkatapos habarin ang kanyang damit. Ilang sandali pa ang silid ay napuno ng nasa sabik na hiyawan ni Teresa at mabigat na paghinga ni Justin. Kahit papaano ay binago nila ang kanilang lokasyon sa itaas at ipinagpatuloy ang kanilang sesyon ng pagtatalik sa kama ni Teresa. Sa sandaling napukaw ang isang babae na kasing edad niya para itong pinakawalan ng kahon ng Pandora. Sino ang nakakaalam na maaari siyang kumilos ng napakabaliw sa ilalim ng kanyang malamig at makatuwirang hitsura? Para siyang naabutan ng bagyo, lumubog sa loob ng isang pool ng ligaw. Si Justin lang ang makakapagligtas sa kanya mula sa kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtagos sa kanya. Siguradong magiging mahaba at walang tulog ang gabing iyon para sa kanilang dalawa. 866. Ang kanilang pagtatalik ay tumagal hanggang madaling araw. Tila lumaki ang kanyang dibdib sa patuloy na pagpapasigla na kanyang tiniis. Namumula ang kanyang mukha at patuloy na umuungol ngunit hindi ito sapat para ipahayag ang kanyang nararamdaman sa loob. Si Justin ay patuloy na tumatagos sa kanya na nagparamdam sa kanyang katawan na para siyang bangkang lumulutang sa maalon na alon. Hindi man lang maalala ni Teresa kung ilang beses niya narating ang kasukdulan, bawat isa ay mas matindi kaysa sa dati. Naramdaman niya ang pag-agos ng likido mula sa kanya na nagpapakita kung gaano siya nasasabik.
Sa katunayan, ito ang pinakamagandang sesyon ng pakikipag-lovemaking na naranasan niya. Buong puso niyang tinanggap si Justin. Ngunit bahagyang nadismaya si Teresa na si Justin pa rin ang nangunguna. Nais niyang malaman kung ano ang mangyayari kung siya ay manungkulan ng isang beses. Kaya't binaligtad niya ang kanilang mga tungkulin at diniin ang dibdib ni Justin para hindi siya matamba. Gusto kong manggenguna sa pagkakataong ito. Maglaro ng patay at huwag gumalaw. Hindi ba kita mahawakin? Itinuro ni Justin ang kanyang sensitibong lugar. Hindi. Sigaw ni Teresa. Makakagalaw ka lang kapag sinabi ko na. Bahagyang ngumiti si Justin habang iniisip. Well, ano ang masama? Hindi naman ako pagod pero nakakatuwang panoorin ang performance niya. Inakbayan siya ni Teresa at dumiretso siya sa kanya. Pakiramdam niya ay natanggal ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at inihagi sa kapaligiran. Hindi mapigilan ni Teresa ang manginig at bumagsak sa ibabaw ng malawak na dibdib ni Justin. Magkano pa ang maaari mong kunin? Tinukso siya ni Justin at bahagyang inikat ang kanyang baywang. Ikaw. Sinabi ko sa'yo na huwag kang galaw. At huwag na huwag mong tanungin ang isang babae kung maaari siyang magpatuloy. Muntik nang maiyak si Justin. Hindi ba para sa mga lalaki iyon? Mamulong si Teresa sa loob. Damat, lumaki ba ito? Magkano kaya ang makukuha ng lalaking ito? Ngunit hindi na siya mapakali, kaya kumilos siya ayon sa kanyang nararamdaman at sumunod ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang nababaluktot na katawan ay sa wakas ay nagpapakita ng kanyang tunay na kakayahan habang siya ay umiikot. Dahan-dahan, naramdaman niyang pumasok siya sa ibang kaharian. Ito ay isang maganda at kapanapanabik na naging dahilan upang siya ay mahulog ng mas malalim dito. Ngunit sa wakas, umungol si Justin at ipinutok ang kanyang kargada sa loob niya. Napaungol si Teresa, hindi napigilan ang sarili. Nanginginig siya habang hinahabol ang hininga, puno ng ekspresyon ang mukha niya na parang magkahalong sakit at saya. Isinandal ni Teresa ang kanyang ulo sa kanyang dibdib habang nauutaw sa mga huling sandali ng kasiyahan na kanyang nakayanan. Halos hindi niya mapakalma ang sarili. Tila nakatatak sa kanyang isipan ang masayang pakiramdam na iyon at natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi mapigilan na nahuhumaling dito. Ilang sandali pa, bumantong hininga si Justin at hinaplos ang kanyang buhok. Nakaramdam siya ng init sa kanyang dibdib nang tingnan niya ang namumula nitong pisngi. Binuksan ni Teresa ang kanyang mga mata at tumingin kay Justin na may magiliw na tingin. Siya ay mas malaki kaysa inaakala niya. Siya ay hindi lamang isang bihasang magsasaka kundi isang master din sa kama. Maaaring hindi pa siya gaanong karanasan dito ngunit matutugunan niya ang kanyang kuryosidad sa pamamagitan ng pagbabasa nito online. Sa pamamagitan nito, alam niyang hindi lahat ng babae ay makakarating sa orgasm habang nakikipag-lovemaking, ngunit ginagawa niya ito sa tuwing kasama niya si Justin. Ang katotohanan ito lamang ay sapat na kaakit-akit, lalo pa na si Justin ang kanyang kasintahan. Satisfied na. Hindi ka nagalit diba? Hinalikan ni Justin ang kanyang noo habang nakangiti. Kinagat ni Teresa ang kanyang labi habang binibigyan siya ng mapang-asar na tingin. Sasabihin ko sa iyo kapag kumalma na ako. Mukhang pagod ka kaya bakit hindi na tayo magpahinga? Gabi na. Hinaplos ni Justin ang kanyang buhok at sinabi sa kanya. Pinahihit ni Teresa ang kanyang katawan at biglang umungol. Ito ay isang mahaba at ganap na mapang-akit. Anong mali? Nagulat si Justin. Your thing? Nasa loob ko pa rin ito, at mas lumaki. Iiyak na si Teresa habang nauutol na namumula ang mukha. Napabuntong hininga si Justin. Kasalanan mo dahil hindi mo ito inilabas kanina. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Hindi makapag-isip ng maayos si Teresa kaya hindi niya namalayan kung gaano siya katanga. Tumawa ng masama si Justin bilang tugon. Well, mas mabuting tayo na ang bahala, diba? Oh. Malinaw na hindi nakikinig si Justin sa kanya at makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na ang isa pang sesyon. Kinaumagahan, binuksan ni Justin ang kanyang mga mata habang nakahiga sa kama ni Teresa.
Napuno ang silid ng nakakalasing na halimuyak ng kanilang pagtatalik. Nakaramdam ng sobrang lakas si Justin pagkatapos ng mahimbing na tulog. Dinilaan niya ang labi ng may maamoy siyang masarap na nagmumula sa ibaba. Tila bumaba si Teresa para magluto ng tanghalian. Tuwang-tuwang tumakbo si Justin pababa ng hagdanan pagkatapos magsuot ng damit sa tamang oras para lumabas si Teresa sa kusina na nakasuot ng pink na apron. May dala siyang 2 pinggan sa dining hall. Namula si Teresa na parang naalala niya ang nakakabaliw na gabi mula kahapon, ngunit nagpa siya na magpanggap na parang wala lang at sumenyas kay Justin. Maghugas ka na ng kamay at mananghalyan, nagluto ako ng chicken soup. Pumunta si Justin sa likod niya at tumawa habang sinasabi, hindi ko sila hinuhugasan. Bakit hindi? Lumingon si Teresa sa pagkalito. Dahil nandoon pa rin ang milky scent ng katawan mo sa kanila. Napangiti si Justin na parang nagpapahiwatig. Namula rin ang tenga ni Teresa at sinigawan siya nito habang kinukurot ang kanyang baywang. Pervert. Kumagalpak ng tawa si Justin. Hindi niya alam na may kahinaan si Teresa sa panunukso. Ito ay isang kakaibang bahagi ng kanya, isang malaking kaibahan sa kanyang karaniwang mapagbigay na hitsura. Nagpahinga si Teresa pagkaraan ng ilang sandali at umupo sa mesa. Naghain siya ng kanin na may kasamang chicken drumstick para kay Justin at sabay silang nasiyahan sa kanilang tanghalian. Nasaan si Didi? Nagtataka na tanong ni Justin. Tiningnan siya ni Teresa. Tingnan mo ang oras ngayon. Sinundo siya ni Oscar ilang oras na ang nakalipas. Napaka-lovey-dovey na nila ngayon and I bet hindi na siya makapaghintay na magpakasal bago pa man siya makapagtapos ng unibersidad. Hindi iyon nakakagulat dahil mahal na mahal siya ni Oscar kaya mamatay siya para sa kanya. Siya ay mayaman, gwapo, at may magandang personalidad na dapat aibot. Ang isang lalaking tulad niya ay tatanggapin kahit saan. Sigh. Ang pinsan ko ay mahusay na katulad ko maliban sa katotohanan na hindi siya talagang pilantropo, matapang na sabi ni Justin ng walang kahihiyan. Ubo. Nabulunan si Teresa sa kanyang pagkain. Napatikip siya ng bibig sa inis, sinusubukang linisin ang kalat. Tumingin siya at sinaway siya. Pwede bang huwag kang maging walang hiya sa hapagkainan? 867. Hinaplos ni Justin ang kanyang mukha at ngumisi na parang tulala. Sige, kain na tayo, kain na tayo. Si Teresa ay naiinis ngunit natuwa sa katotohanan na maaari niyang ipahayag ang kanyang sarili bilang isang pilantropo. Nagpatuloy sila sa kanilang pananghalian nang biglang hingal si Teresa. Oo, hiniling sa akin ng aking lolo na magpasalamat sa iyo at nakalimutan ko ito. Salamat. Para saan? Kinamot ni Justin ang kanyang mukha gamit ang kanyang chopstick. Wala akong natatandaang pinahiram ko siya ng pera. Inilibot ni Teresa ang kanyang mga mata. Ano ang nagpaisip sa iyo na kailangan namin iyong pera? Naguguluhan si Justin. Kung gayon ano ito? Ipinaliwanag sa kanya ni Teresa. Hindi mo ba pinunasan ang angkan ng yan? Huwag mo nang subukang tanggihan iyon. Kahit na hindi ito opisyal na naiulat, nagawa kong magpira-piraso ng impormasyon dito at doon. Walang iba kundi ikaw ang makakagawa nito, at tahimik ang mga pangyayari noon dahil din sa angkan ng yan. Itinuwid ni Justin ang kanyang postere nang marinig niya ito. At ano ang kinalaman nito sa angkan ng tang? Dagdag pa ni Teresa. Hindi mo ba natatandaan, ang iyong ama? Oo, ang ibig kong sabihin ay si Commander Gibson. Lumahok siya sa halalan para sa Central Political Bureau at natalo. Isa ka sa mga dahilan kung bakit siya natalo sa angkan ng yan. Pero syempre, ito ay higit sa lahat dahil malaki ang naiambag ng henyong si Braden sa bansa. Gusto ng Komite Sentral at ng hukbo na masiguro ang katayuan ng angkan ng yan kaya binigyan sila ng pwesto. Hindi pa rin maintindihan ni Justin kung paano ito nakatali. Ano ang kinalaman niyan sa angkan ng tang? Hintayin mo. Humigop ng sopa si Teresa. Dahil pinatay mo si Yan Qingtian, naiwan ang upuan na bakante. Imposibleng maghalal muli ang bureau ng isang tao kaya napili ang aming angkan na palitan ng upuan pagkatapos ng isang pulong kasama ang 4 na dominanteng angkan.
Nagtanong si Justin na may pagkamausisa, hindi tumutol ang Nigel clan. Ang iba pa sa Yan clan ay nakialam sa desisyon. Ngumiti si Teresa. Karaniwan, ang bawat angkan ay kukuha ng 2 pwesto sa bureau ngunit dahil hindi kami maganda sa politika, kami ay nakakuha lamang ng 1 upuan samantalang ang Nigel angkan ay nakakuha ng 3 pwesto at ang natitira ay nakakuha ng tig-2 upuan. Sapat na para sa Gibson at Lina angkan na magkaroon ng 2 upuan dahil sila ay mas maimpluwensyahan sa hukbo ngunit kami ay magkaiba. Kami ay nasa isang disadvantage lang na posisyon. Teka lang, kung ganoon nga, kanino ang upuan ng Yan clan? Ang Gibson clan o ang Lee? Tanong ni Justin. Siyempre ang Gibson clan. Ngumiti si Teresa, bahagyang nahihiya. Natatandaan kong sinabi ko ito sa iyo noon. Ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng angkan ng Gibson ay ang kawalan nila ng mga tagapagmana. Maliban sa iyo at ni Lester, si Oscar lang ang susunod sa linya ng dugo. Si Commander Gibson ay may ilang pinsan lang na nagtatrabaho sa isang bureau. Noong una, si Commander Gibson dapat ang papalit sa kanyang kamag-anak ngunit ito ay kinuha sa kanya ni Yan Qingtian. Ganyan ang upuan ng mga Lee clan. Ang upuan at ang iyong lipi ay may isang upuan din kami para mabawi ang ating katayuan sa politika. Napangiti si Justin. It's no big deal. I'm not bothered by it so there's no need to thank me. Hindi ko pinatay ang Yan clan para makatanggap ng ganitong klaseng pasasalamat. Bamantong hininga si Teresa. Maaaring hindi ka pamilyar dito ngunit ang pagpasok sa standing committee ay may malaking kapangyarihan, lalo na ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa mga mahahalagang kaganapan. Kung titingnan ng kasalukuyang pang-ekonomiyang merkado sa Zenica, walang duda na madali tayong makakakuha ng napakaraming tubo, kaya naman mahalaga ito sa lahat ng iba pang mga angkan. Alam kong hindi ka maabala nito ngunit ang mga taong tumatakbo sa ating mundo. Talo. Natahimik sandali si Justin at sinabing may mapait na ngiti. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Maaaring napuksa ko ang angkan ng Yan ngunit buhay pa rin si Brayden. Hindi ko matutuntun siya ng mga nasasakupan ko dahil sa kanyang mga kakayahan. Ngunit hindi ako lubos na nakakasigurado na mapapatay ko siya sa susunod na makilala ko siya. Kung buhay siya, gagawin niya ang lahat para mapabagsak ako. Sa oras na iyon, si Hongmeng ay maaaring maniwala na ang aking mga mamamayan sa paligid ay walang takot sa mga mamamayan ng Zeneca. Ako, kasama ka, ay may sariling buhay, hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay ng mga taong nakapaligid sa akin para sa aking pansariling kapakanan kaya kailangan kong maging matatag para harapin ang mga darating na hamon. Tumango si Teresa. Natutuwa akong naiintindihan mo, ngunit mas mabuti para sa iyo na bumalik sa Gibson clan sa lalong madaling panahon. Maaaring hindi madali para sa iyo na pumalit bilang pinuno ng angkan dahil kay Commander Gibson at sa iyong kapatid na si Lester, ngunit kapag ginawa mo ito magkakaroon ka ng ganap na awtoridad sa hukbo. Kung gayon hindi ka magiging ganoon kabanta sa mundo ng politika. Tumango si Justin. Iba talaga ang iniisip niya. Kung handa si Gilmore na tanggapin si Marian bilang kanyang anak at matanto ang kanyang mga pagkakamali, magiging kapaki-pakinabang ito sa kanila. Lalo na dahil ang Nigel clan ang may pinakamalakas na impluwensya sa politikal na mundo. Ngunit binitawan ni Justin ang ideyang ito nang maalala niya kung gaano kalamag ang dugo ni Gilmore sa Central City noong huli nilang pagkikita. Mas gugustuhin niyang hindi saktan si Marian para lang makakuha ng suporta mula sa kanila. Biglang tumunog ang telepono ni Justin sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at napagtantong tawag iyon mula kay Marian. Dam, napagtanto ba ni Marian na may nangyari dahil hindi ako nakarating para sa almusal? Si Justin ay sinenyasan si Teresa na tumahimik bago sagutin ang telepono. Marian, bakit mo ako tinawag? Parang pinipigilan ni Marian ang kanyang galit. Wala akong pakialam kung lumabas ka para matulog kasama ang ibang babae pero bakit hindi ka nandito para sa party? Kung ayaw mong magtrabaho sabihin mo lang. Makakakuha lang ako ng ibang papalit sayo. Stop pissing me off. Party. Naguguluhan si Justin. Anong party? Are you serious?
It's a gathering party for the entertainment media. Okay lang kung hindi ka makaseminar pero paano ka makaka-absent para batiin ang bisita? Paano tayo titignan ng media at celebrities? Sigaw ni Marian. Napakamot ng ulo si Justin. Anong pinagsasabi mo? First time kong marinig ito. Kalokohan. Hindi mo ba kinuha si Hanya para maging secretary mo? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Inis na tanong ni Marian. Hanya. Tinampal ni Justin ang kanyang noo, o tama, nilaktawan ko ang trabaho kahapon pero hindi rin niya ako tinwagan. Hindi alam ni Marian kung ano pa ang sasabihin kaya sinigawan niya na lang siya, pumunta ka kaagad. Akala ni Justin ay sisubog na ang kanyang eardrums. Hindi niya alam na napakaingay niya dahil palaging napakalambot at banayad nito. Si Justin ay naiwang walang kaalam-alam. Hindi man lang niya nakuha ang pangalan ng lokasyon. Dahil no choice, tinawagan niya si Hanya. Kinuha niya agad. Master, ano pong order niyo? Hindi sanay si Justin na marinig ito kaya nag-click siya sa kanyang dila at sinabing, Hanya, sinabi ni President Lysander na na-miss ko ang isang seminar ngayon at isang party. Ano ang nangyayari? Agad namang sumagot si Hanya. Ito ay isang proyektong inorganisa ni Yellow, isang seminar kasama ang entertainment media patungkol sa mga hinaharap na pakikipagtulungan. Nagsimula ito ngayong umaga na may isang salo-salo sa oras ng pahinga at ang seminar ay magpapatuloy hanggang alas 6 ng gabi. Panghuli, isang panggabing salo-salo ay inayos upang tapusin ang mga bagay-bagay. Sa pilitin para sa iyo na dumalo bilang direktor ng kumpanya ng sangay ng entertainment. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon? Bulalas ni Justin. Hininaan ni Hanya ang boses. Patawarin mo ako, guro. Akala ko ay abala ka kaya hindi ako naglakas loob na abalahin ka. Malapit nang mabaliw si Justin. Paano siya sinanay ni Noriko Okawe na maging isang alipin na tulad nito? Sa isang tawag lang sila nag-uusap at takot na siya. Si Justin ay hindi naglakas loob na sisihin siya, natatakot na maputol niya ang sarili niyang tiyan. Nang makuha niya ang address, nagmamadaling nagpaalam si Justin kay Teresa. Naiintindihan niya ito dahil isa rin siyang businesswoman. Kinailangan ni Justin na gawin ang kanyang trabaho dahil ito ay kanyang responsibilidad, dahil din kay Marian ay may matinding habag sa trabaho. Kung ipagpaliban pa niya ito, baka nahiwanan niya ang sarili niyang tiyan doon. 868. Sa kabila ng lahat ng pagkabahala sa kanyang sarili para sa isang maagang pagdating, mabilis siyang bumalik sa bahay upang kumuha ng tuxedo bago tumungo sa venue ng party. Gayunpaman, kapansin-pansing huli na siya. Pinagmamasdan ng nagkakalat ng mga dayuhang pulutong at ang kanilang mga tauhan, maingat na napa-facepalm si Justin habang awkward niyang hinawakan ang kanyang telepono bago niya i-dial ang numero ni Marian. Bago makakonekta ang telepono, agad na ibinaba ang tawag. Si Justin ay naninigas at labis na hindi mapalagay, muli nang napagtanto na siya ay nagkamali ng husto. Ang tanging naiisip niyang lunas ay i-dial ang numero ni Hana. Siya ang kanang kamay na babae ni Marian. Sigurado siyang nasa tabi niya ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, nag-aalangan na pagkaantala, si Hana sa huli ay nakasagot. Mayroon ba, Justin? Napangiti si Justin. Tumigil ka na sa pag-ikot sa bush, nasaan si Marian? Ang sumunod ay isang garalgal na boses mula sa di kalayuan. Hana, ibaba mo ang tawag. Mayroon tayong mas magandang bagay na dapat ayusin. Si Hana, na nasa gitna, ay peking tawa lang. Justin, may dadating pang bisita mamayang hapon. Pumunta ka na sa meeting hall, bakante ang upuan mo buong umaga ngayon. Sa wakas ay nakuha na niya kung saan siya kailangan, si Justin ay nagpatuloy sa pagtatanong tungkol sa kanyang kinaroroonan mula sa ilang dumaang staff ngunit kalaunan ay tumungo siya sa Center Convention Hall. Sa mismong kaibuturan nito ay isang napakalaking pabilog na mesa na halos okupado na ng mga lalaki at babae sa iba't ibang damit at kasuotan. Walang nakilala si Justin sa kanila. Si Marian ay nakaupo sa pinakadulo sa pamamagitan ng isang namumunong posisyon, inilipat ang kanyang tingin sa kanyang asawa na sabik na pumasok sa eksena.
Ngumisi pa siya ng nakakaloko. Bigla niyang hiniling sa mismong sandaling iyon na wala siyang kaugnayan sa mapanghimagsik na lalaking iyon. Noong nakaraang gabi, napansin niya ang pagbabago sa ugali nito. Ngunit wala pang isang araw, bumalik na siya sa kanyang mapusok, ignorante na sarili. Inayos ni Justin ang kanyang bahagyang gusot na tuxedo, hindi pinapansin ang mapang-uyam na tingin mula sa buong silid. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ang kanyang sarili comfortable at umupo, isang mabilis na sulyap ay agad na nagdulot ng isang hindi kanais-nais na pagsimangot. Nakasuot ng sky blue na Armani suit at isang korbata na nagbibigay ng kalmado at pagkalalaki, si Hanson Lee mula sa class reunion. Si Hanson Lee ay tila nasa isang medyo masayang mood habang nakikipag-ugnayan siya kay Justin ang nakangiti. Sa wakas ay dumating na si Director Gibson IC. I was about to say how much sayang kung hindi kita makikilala ulit. Matapos kunin ang titulong director ni Justin, ayon sa tawag ni Hanson, napagtanto ng lahat na ang mukhang corny na late na dumating ay ang direktor talaga ng Yellow Entertainment. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata ng walang salita bago niya itinoon ang kanyang tingin kay Marian. Tila kinakabahan si Marian, natatakot na baka hindi maintindihan ni Justin. Mabilis niyang nilinaw, narito si Mr. Lee bilang isang kinatawan para sa Asian Division ng BMW, na nagpapaliwanag ng kanyang pagdalo ngayon. Binigyan ni Justin ng medyo hindi masigasig na sulyap kay Hanson bago siya ngumiti ng maluwag. Oh, I see, but I guess introductions are not need. Medyo masama kasi ang memory ko, hindi ko kayang maalala siya sa buong buhay ko. Si Mr. Gibson siguro ay nagbibiro. Awkward na ngumiti si Hanson. Gayunpaman, habang iniisip ang superior na background ni Justin, kinailangan niyang lunokon ang kanyang pagmamataas habang maganda niyang idinagdag. Don't mind if I reintroduce myself. I guess nagkita na tayo minsan bago si Mr. Gibson sa campus reunion ni President Lysander. Halos hindi naabala si Justin sa kanyang mga sinabi nang lumingon siya sa isang mataba, kalbo, nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang tabi. Ang ganda ng gupit mo dyan, sir. Noon pa man gusto ko nang magpakalbo ng ulo pero hindi ako pinayagan ng asawa ko. Ang sarap ipanganak na ganito kasimple ang mukha ko. Pero tama naman siguro siya, kung nag-ahit talaga ako, mga madre lang yata ang mahuhulog sa akin. Ang sinadyang pagbabago ng pag-uusap ay tahasang nag-iwan kay Hanson na nakabitin habang siya ay nanlamig sa kanyang kinatatayuan. Sagot ng kalbong lalaki sa malalim ungol na tono habang humahagalpak ng tawa. Medyo mainit ang mga araw na ito. Ang kalbo na ulo ay talagang madaling gamitin. Oo, Director Gibson, balita ko ikaw ay asawa ni President Lysander, hindi ba? Ang iyong pangmatagalang at mapagmahal na relasyon ay tiyak na nakakainggit sa aming lahat, ngunit si Presidente Lysander ay kilala rin bilang isang perfectionist. Nagtawanan ng iba sa kani-kanilang upuan. Bilang mga tao sa negosyo, alam nila kaagad kung ano ang layunin ni Hanson. Sa kabila ng kanyang agresibong diskarte, sa huli ay nahulog siya na hindi direktang nakakuha ng papuri para sa mag-asawang Gibson. Si Marian ay medyo hindi handa para sa kabiguan habang tumahimik siya bago ipahayag ang pagsisimula ng pulong. Tahimik na nakaupo si Hanson sa kanyang upuan na may hindi matitinag na ngiti tulad ng isang tao sa likod ng maskara. Sa halip, si Justin ang medyo walang ingat at walang pakundangan. Nagsimulang magtsismisa ng mga tao tungkol sa hindi pagkakatugma nila ni Marian. Ngunit malinaw naman, ito ay walang iba kundi walang katotohanan ng mga pagpapalagay. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong sa buong hapon, ang mga linya ng mga terminolohiyang pangnegosyo ay ipinasa mula sa isang dulo patungo sa kabilang dulo, na hindi nakakagulat na naging dahilan upang mahuli ni Justin ang kanyang sarili na natutulog paminsan-minsan. Hanggang sa dumating si Hanya sa venue ay nagtala siya ng mahahalagang tala sa ngalan ni Justin. Sa wakas, sumapit ang takip silim sa party at natapos na rin ang pulong. Pagkaraan ay naghiwa-hiwalay ang mga tao sa kanilang sariling 5-star na accommodation sa kagandahang loob ng Yellow International, naghihintay ng gabi para sa pinakamahalagang kaganapan sa buong schedule. Nasa piging ng tuluyang lumabas ang mga A-listers.
Nakipagkamay si Marian sa pinakamahalaga sa mga panauhin sa pagpupulong at pagkatapos lamang na siya mismo ang umalis sa venue. Bilang host, ang kagandahang loob ay isang bagay na hindi niya pababayaan. Si Justin ay maingat na naghintay sa tabi habang si Marian ay dumaan sa kanyang mga pormalidad. Inihahanda na niya ang kanyang sarili na buhusan siya ng mga awit ng papuri. Ngunit pagkatapos italaga ni Marian ang ilang gawain kay Hannah, dumiretso siya sa VIP waiting room. Dismayadong sumunod si Justin sa kanyang likuran habang pareho silang pumasok sa kanyang pribadong silid pahingahan. Si Marian, sa kabilang banda, ay hindi pinansin habang nagmamadaling pumasok sa fitting room, maingat na pinalitan ang kanyang kasuotan sa trabaho para sa isang sapat na ball gown. Si Justin na naiwan sa alikabok ay nahihiyang umupo sa tabi ng sopa, umuungol at humihikab sa susunod niyang gagawin. Pagkatapos ng ilang malamig, mahirap na pagmumuni-muni, lumingon si Justin kay Marian sa fitting room. "Wifey, bakit hindi mo ako kinakausap? Galit ka pa rin ba?" "Ibig kong sabihin, sinabi ko na gagawin ko ang lahat para masira ang yelo, ngunit hindi ko ibig sabihin na dapat mong subukan iyon." Ang kanyang mga pahayag ay halos hindi nagdulot ng anumang tugon mula sa fitting room, hanggang 3 mahabang minuto ang lumipas, isang maliit na siwang ng pagsilip ang nagsiwalat mula sa loob ng bumukas ang pinto. Ang unang sumunod ay isang crystalloid na pares ng pulang takong na ipinare sa isang patas, malambot na pares ng mga binti, bago ang mga mata ni Justin ay biniyayaan ng isang mahanjing lace na damit, na eleganteng pinoprotektahan ang karamihan sa kanyang maaanghang na mga binti habang umiiwas ito sa limelight. Halos kalahati ng silhwete ni Marian ang dumaan sa pintuan, ngunit si Justin ay nahihiya ng hindi makapaniwala. Ang kanyang maliit na baywang ay ipinare sa mga nakakaakit na kurba na ginawa para sa kurba din na kahawig ng mga Diyos ang Greek. Walang kapantay ang vibe na naramdaman niya sa nasaksihan niya noon. Sa mga mata ng tumitingin, siya ay katulad ng sa banal na ina, sagrado at dalisay, habang sabay-sabay na nag-iwas sa isang bahid ng exoticism. Napansin ni Marian ang pangkukulam ni Justin habang siya ay puno ng saya, ngunit gayunpaman ay nag-iingat pa rin siya habang humaharap mula sa kahihiyan. "Ano ang hitsura ko?" Matigas na tumango si Justin bago siya umiling. Kumunat ang noo ni Marian sa kanyang magkahalong tugon. "Iyon lang." "Ano ang ibig sabihin nito?" "Ang isang tango ay kapag maganda ka, ang isang iling ay kapag..." Huminga ng malalim si Justin bago siya nagpatuloy, kapag ito ay lumampas sa posibleng matukoy ng salitang maganda. Nakahinga ng maluwag si Marian. Ang kanyang malasot la makinis na buhok ay lumipad ng bahagya sa hangin habang siya ay lumukso-lukso palabas ng fitting room. Pagkatapos ay kumuha siya ng matikas na pag-ikot habang ang mga tela sa niyang katawan ay lumilipad sa hangin na parang isang orchid na namumulaklak sa buong kaluwalhatian, ang hangin ay mabango ng matamis na jasmine. Maraming A-list celebrity ang dadalo ngayong gabi. May ilang kilalang direktor at manunulat, kahit isang internationally acclaimed legend ang dadalo ngayon. Kaya naman bilang host kailangan ko man lang mag-effort para magmukhang presentable. Maaaring hindi ako galing sa entertainment industry, pero nasa likod ko ang imahe ni Yellow, at kailangan kong maging napakaganda ngayon. Huminga ng malalim si Marian. Maaaring medyo masikip ito sa baywang ngunit wala na akong oras para magkasya sa iba, bukod pa, ginugol ko ang kalahating bahagi ng hapong ito sa pagpapasya sa damit na ito, pa. Ang biglaang pagsigaw ni Marian ay mula sa mapusok na yakap ni Justin habang nakakapit ito sa kanyang katawan. "Anong ginagawa mo? Ginugulo mo ang damit ko." Nalilitong itinulak ni Marian ang mukha ni Justin palayo. Ngunit si Justin, sa kabilang banda, ay hindi nabigla habang dumiretso siya sa kanyang perya, nakakaakit na leeg at binigyan ito ng kaunting haplos. "Darling, I think you should get a new dress. Nag-aalala ako sa mga superstar dyan na matatakot sa impyerno sa sobrang ganda mo ngayon." 869. Path. Stop spelling your nonsense here. They are veterans in this field. They have graced red carpets across the globe with their superstar charisma. If I could play on a even field with them, I would be more than satisfied.
Pinandilatan ni Marian ang asawa bago ko mawala sa yakap nito. Kung may manggahas na sabihin na mas maganda sila kaysa sa iyo, susuriin ko ang kanilang mga mata. Agad na sumagot si Justin. Marahang sinaksak ni Marian ang dibdib ni Justin bilang tugon. Diyos ko, hindi ka ba marunong magsalita tulad ng isang normal na tao? I'm kidding. I'm kidding. Oh yeah, one more thing. Hindi ka nagalit sa akin, di ba? Napangiti si Justin. Binigyan siya ni Marian ng half-hearted glare bago siya umiling. Hindi ito ang unang beses na may nangyaring ganito. Kailangan ko ng masanay sa huli. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kundi magalit sa iyo. Pero, siguro magtatagal bago ko tuluyang maiwan ang lahat sa akin. At saka, nakita mo si Hansen na dumalo pero hindi mo ako tinanong tungkol dito. Dahil malaki ang tiwala mo sa akin, kailangan kong matutong bumitaw din sa isip mo. Matingkad nang umisi si Justin sa kanyang paliwanag. Nako, hindi ko akalain na iisipin mo na ako ay mapagbigay. Kung ang bastard ay may kahit na katiting na pag-iisip tungkol sa iyo, kakagitin ko ang kanyang leeg kaya hindi ako nag-alala. Ikaw. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin habang siya ay tumalikod, naiinis sa kanyang patuloy na madugong kaisipan. Pumadjejek si Justin na may matingkad na ngiti habang hawak siya sa balikat na may time na tingin sa kanyang mukha. Frankly though, we might not have been married long but our marriage has went through more than most couples can say. Maraming mga bagay na dating kabundukan ay hindi hihigit sa molehills ngayon. Natutuwa akong nakompromiso kami. Wow! Don't you dare at all spog on me. Ni hindi pa nga kita na pag-interrogate. Saan ka ba nagstay kagabi? Hinarap siya ni Marian. Napabuntong hininga si Justin habang sinimulan niyang pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian. Agad na itinaas ni Marian ang kanyang takong sa likod at itinatak mismo sa leather na sapatos ni Justin. Hoy! Wifey, sinisira mo. Malupit na tinuyan ni Marian, o kaya mas mahalaga ang sapatos kaysa sa paa mo ngayon, di ba? Umiling si Justin. Siyempre. Wala akong mararamdaman na sakit. Ikaw. Lalong ibinagsak ni Marian ang kanyang paa sa pangalawang pagkakataon. Mabilis na naunawaan ni Justin na ito ang paraan niya para ilabas ang kanyang pagkabigo. Napangiti siya ng mapait at napaiyak sa sakit. Noon lang siya tuluyang tumango bilang kasiyahan. Nararapat mo ito. Ang pambihirang chit-chat sa pagitan ng mag-asawa ay hindi maiwasang maputol dahil magsisimula na ang gala. Ayon sa schedule, bilang host, si Marian ang mangangasiwa ng kaganapan sa isang napapanahong talumpati. Sa orihinal, bilang mga bagong dating sa industriya ng entertainment, magiging isang nakakatakot na gawain ang mag-imbita ng mga A-list celebrity at international megastars na manood ng isang event na tulad nito. Ngunit sa bahagyang pagtulak ni Justin sa pamamagitan ng pag-imbite sa mga pinakamalalaking pangalan ng industriya ng fashion, mabilis na nakakuha ng foothold ang Yellow Entertainment sa mga nangungunang pangalan sa mundo. Kung tutusin, pangarap ng maraming celebrity na makipagtulungan sa isa sa mga kilalang designer na ito. Sa isang pagtitipon ng ganitong sukat, natural na umakit ito ng siklab ng galit ng mga entertainment reporter habang dinadagsa nila ang puso ng Yellow Convention Center. Gayunpaman, bilang CEO ng organisasyon, si Marian ay may custom na daanan patungo sa puso ng aksyon. Sa sandaling makapasok siya sa banquet hall, si Hannah na mahigpit na sinusubaybayan ang daloy ay agad na sinenyasan ang background staff na itigil ang musika, at ihanda ang entablado para sa talumpati sa inaugurasyon ni Marian. Mabilis na napansin ng malapit sa 100 bisitang dumalo ang paghina ng musika habang aktibo silang lumingon sa napakalaking entablado. Sa ilalim ng mga nakatutok na spotlight, huminga ng malalim si Marian at naglakad patungo sa gitna. Habang ang Snow White dinner gown ay gumanda sa entablado, kumikinang sa mga nakatutok na ilaw, ang may dala mismo, isang eleganteng ngunit makapangyarihang presensya, ay ginawa ang gitnang yugto ng kanyang tahanan. Hinarap niya ang karamihan sa harap niya. Napakatahimik ng kapaligiran. Ang mga kilalang aktor at artista, mga kilalang direktor at mga pinuno ng conglomerate,
na ilang sandali lang ang nakakaraan ay masayang masaya at napakalamig ay nakatuon na ngayon ng hindi paniwalaan, tanging sa nangungunang babae mismo. Ang mga babaeng celebrity na magagara ang pananamit ay agad na tinuligsan ng nakakabulag na presensya na si Marian. Ang makapangyarihang presensya na ito ay hindi binuo lamang sa kanyang banal na anyo, ngunit sinamahan ng kagandahan mula sa kanyang pagbibinata at kabuoang pagtitiwala mula sa loob. Nahuli sa karamihan ay sina Hansen at Shen Yaksen na kumikinang sa iba't ibang emosyon mula sa selos hanggang sa galit. Maging ang mga nagkaroon ng pribilehiyong makita si Marian sa kanyang kapanahunan ay nabigla pa rin sa kawalan ng imac. Habang pinagpipiestahan ng mga tao ang kanilang mga mata sa kaakit-akit na Marian, ang mga kilalang direktor ay nakamamanghang nanunood sa pag-asang mahuli nila siya para sa kanilang susunod na cast. Siya ay magiging isang instant hit. Ngunit ang mga adhikain ay mabilis na tinanggal sa pamamagitan ng paalala na si Marian mismo ay isang uber matagumpay na negosyante na nakaupo sa netong halaga na 10 bilyon. Mga kilalang tao, gaano man sila katingkad o gaano kabilas mag-iwan ng mga impresyon sa isipan ng marami, at the end of the day sila ay mga entertainer lamang. Ang mga taong humila ng kanilang mga string sa background ay ang mga tunay na bituin. Kahit sa panahon ngayon, ang mga lalaking may tunay na kapangyarihan at kayamanan ay hinding-hindi magpapansin sa mga kilalang tao na hinahangaan ng karamihan. Ang katanyagan at ang kawalan nito ay isang laro ng linggo ng hapon para sa mga makapangyarihan. Si Marian na nakikilahok sa mundo ng entertainment ay magiging parang isang puppeteer na nagre-relegate sa kanyang sarili sa mga hangganan ng mga puppet. Bumalik sa gitnang entablado ay si Marian, bahagyang kinakabahan habang siya ang naging puso ng atensyon. Binuod niya ang kanyang talumpati sa ilang maiikling punto sa pag-asang makaalis sa entablado sa lalong madaling panahon. Iyon mismo ang ginawa niya. Pagkatapos ng maikling talumpati para pasinayaan ang kaganapan, dali-dali siyang bumaba sa entablado kahit na sa isang propesyonal na paraan. Noon pa man, marami sa nahuhulog sa kanyang banal na kagandahan ang nakalimot sa simpleng kaugalian ng pagpalakpak pagkatapos ng kanyang pananalita. Gayunpaman, ang abalang kaguluhan ng isang araw ay sa wakas ay natapos na rin. Pagkaalis niya sa entablado, hiniling niya kay Justin na samahan siya habang nakikipagkita sila sa mahahalagang kasosyo sa negosyo at malalaking pangalan mula sa media. Maaaring hindi si Justin ang pinakamaasikaso, ngunit nais pa rin ni Marian na ang lalaki ay maglagay ng higit na pagsisikap sa mga potensyal na pagsisikap sa hinaharap, at huwag bugulin ang maraming oras sa pagnanasa sa ibang babae. Binigyang pansin ni Justin ang mga hinihingi ni Marian na sinusundan siyang mabuti habang nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang matagumpay na tao na karamihan sa kanila ay hindi niya pamilyar. Nakipag-usap sila habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa pagpapalakas ng katayuan ni Marian sa kanilang isipan. Sa sandaling iyon, isang 50 taong gulang na lalaki na may nakapusod, na sinamahan ng isang matikas, poise na babae na nakasuot ng maapoy na pulang low-cut na gown, ang pumunta sa Marian. President Lysander, nagkita tayo 6 months ago, naaalala mo pa ba ako? Ang lalaki ay nakikibahagi sa isang nag-aanyaya na tono. Si Marian ay may kumikinang sa kanyang mga mata habang nagmamadaling nagpakilala. Hobby. Ito ang kinikilalang direktor na si Soldio. Ang aming promotional video ay kinunan niya. Ang video ay nagpatuloy pa upang manalo ng pinakamahusay na promotional video sa bansa. Nitong taon lang ay nanalo si Direk Yu bilang Best Director sa parehong Cannes at Tokyo Film Festivals. Isa siya sa mga pinakahinahangad sa Hollywood ngayon. O President Lysander, itigil mo na ang pambobola sa akin. Hindi ko gagawin ang lahat ng iyan kung hindi dahil sa mga leader at mga kasosyo ko sa negosyo, mapagpakumbabang sagot ni Soldi. Si Justin, gayunpaman, ay medyo nabigla na ang mahinhin na mukhang tao ay talagang isang kinikilalang direktor sa kanyang sariling karapatan. Kahit na hindi pamilyar sa industriya ng entertainment, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagtanggap ng mga pangunahing parangal sa isang pangunahing festival ng pelikula. I wonder if I'm unworthy of your attention, Miss Lysander. Makikipag-chat ka lang kay Director Yu. Biro ng napakagandang babae na nakasuot ng pulang damit sa tabi niya at ngumiti sa kanya sa isang matapang at pambabaeng tono.
Si Marian, na walang bahagyang pagbabago sa emosyon, ay sumagot, bakit ako? Ipapakilala lang sana kita sa aking asawa. Hobby, ito si Miss Yvonne Lysen, sigurado akong pamilyar ka sa kanyang trabaho. Mabilis na sumulyap sa kanya si Justin at napagpasyahan na tila pamilyar siya. Parang nakita somewhere in the news. Bahagyang hindi nasisiyahan si Yvonne ngunit pinanatiling buo ang kanyang ngiti. Naiintindihan ko na si Mr. Gibson ay may malawak na koneksyon. Sa palagay ko posible para sa mga tao na lumipad sa ilalim ng iyong radar. Dahan-dahang kinurot ni Marian si Justin sa baywang na balisa sa kanyang maluit na katapatan. Si Miss Yvonne ang pinakamalaking babaeng mang-aawit ng taon na kinoronahan bilang reyna ng festival ng pelikula sa kolehiyo. Nakatanggap pa siya ng Platinum Award mula sa Hong Kong at Taiwan. Mabilis na hinampes ni Justin ang kanyang sarili sa ulo. Oh, kilala kita. Mayroon kang isang kanta na tinatawag na Without You in Heaven, di ba? Sa wakas ay napangiti si Yvonne habang nauutol na idinagdag, narinig na pala ni Mr. Gibson ang aking kanta, ngunit sa palagay ko ay malamang na hindi ito maa-appreciate ng mga kabataang tulad mo. Ang orihinal na audience nito ay nakatarget sa mga kabataang babae. Malinaw na formal na usapan iyon. Ngunit si Justin, gayunpaman, ay naging seryoso habang sumagot, oh well, hindi ko talaga nagustuhan. Ang melody ay disente, ngunit ang iyong pitch ay hindi malinaw. Kung ito ay si Lucille, sorry. Lucille Lysander, ito ay magiging mas maganda. 870. Ang mapangahas na pananalita na iyon ay nag-iwan kay Marian at maging kay Director Soldi na naninigas. Nagdilim ang mukha ni Yvonne habang siya ay agad na naglagay ng pinakamaliit na ngiti. Si Miss Lucille Lysander ay may malambing na boses. Dapat kong aminin na ako ay isang malaking tagahanga niya. Ngunit dapat ko ring sabihin na ang bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling natatanging likas na talino sa kanilang mga pagtatanghal. Para sa mabilis mong pagtuligsa sa aking kanta ay magiging maling paghuhusga, hindi ba? At saka, ang lahat ng aming narig ay ang pre-recorded na musika ni Miss Lucille Lysander sa entablado. Prangka si Yvonne sa kanyang pahayag, ngunit pagkatapos ng walang pakialam na pahayag ni Justin, hindi ito mahirap intindihin. Casual itong tinalikuran ni Justin. Totoo iyon. Ngunit huwag kang masaktan, Miss Yvonne. Ako ay prangka at prangka sa isang pagkakamali. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong laging bumaling sa aking asawa. Hindi ba, Marian? Ano? Agad na umalis si Marian sa kanyang kinatatayuan. Tungkol sa pagiging prangka kong tao. Oo, tama. Oo, ano? Aktibong tinakyan ni Marian ang kanyang mga labi habang ang kanyang mukha ay matingkad na pula, sabik na tumakas mula sa eksena sa sandaling iyon. Anong pinagsasasabi nitong lokong tea? Hindi ba't tiniyak ko ang katotohanan na si Yvonne ay isang mas masahol na mang-aawit kaysa kay Lucille? Hindi nakakagulat, si Yvonne ay nagngangalit na ng kanyang mga ngipin at namumula sa kanyang ilong. Si Director Soldio na nakatutok ng mabuti ay sinubukan niyang pigilan ang kanyang pagtawa bago siya sumangot. Nakakatuwa ka, Mr. Gibson. Si Yvonne narito ang isang platinum artist at isang box office queen. Walang tanong tungkol sa talento na taglay niya. Pinag-uusapan lang namin kung dapat ba kaming mag-collaborate para sa upcoming movie ko. Mahusay na umangkop si Marian sa pagbabago ng mga paksa habang mabilis niyang idinagdag, maaasahan ba namin ang isang instant classic na darating sa amin sa lalong madaling panahon, Director Yu? Gusto mo bang magbahagi ng sneak peek sa iyong susunod na pakikipagsapalaran? Nakangiti si Direk Yu habang sumagot, hindi na ito misteryo sa puntong ito. Ang nasa isip ko ay isang mystical theme film na tumututok sa mismong fantasy at mythologies ng Zeneca. Ito ay umiikot sa mga Diyos at vigilante, isang bagay na katulad ng sikat na fantasy martial arts genre. Hindi pa nagtagal, si Marian ay walang ideya at hindi rin siya magkakaroon ng anumang interes sa pantasya at mitolohiya. Ngunit sa mga araw na ito, pagkatapos na ilantad siya ni Justin sa mundo ng pagpino at paglilinang, sa wakas ay natanaw na niya ang malaking gasto sa mundo ng martial arts, kaya naman hindi siya nagulat sa ideya ng konsepto.
Si Justin, gayunpaman, ay diretsyong sumagot, maaaring ito ay tungkol sa mga demonyo na nagnanais na magpista sa klasikong monghe na si Tang Sanzang. Kung iyon ang kaso, sa tingin ko si Miss Yvonne ay akmang-akma, tulad ng Spider Demon na iyon mula sa Journey to the West saga. Maaaring pinupuri ni Mr. Gibson ang aking hitsura na kahawig ng isang supernatural na nilalang, o na ang aking pagkatao ay parang demonyo, mapanlinlang na saway ni Yvonne. Ipinapahiwatig ni Marian si Justin na may mga kurot sa likod, sa bawat pagkakataon na mas mahirap kaysa sa huli, natulala sa maliit na away ng kanyang asawa laban kay Yvonne. Sigurado siyang ito ang unang beses na magkikita sila. Humagalpak ng tawa si Justin. Well, for that, you have to go back and talk to your father figure kung talagang pinili ka niya para sa espesyal na bagay na itinatago sa loob ng iyong puso. Ang kanyang pahayag ay nakalilito gaya ng inaasahan ng sinuman. Ang mga mag-aaral ni Yvonne ay aktibong lumaki sa kanyang proklamasyon habang ang kanyang mukha ay lalong namutla. Well, anong kakaibang pananalita ang ginawa mo, Mr. Gibson? Sa palagay ko ay hindi ko naiintindihan ang alinman dito. Malabo nang umisi si Justin. Ayos lang, basta gagawin ko. Sina Marian at Director Soldi ay nasa gitna habang sila ay nakatitig sa dalawa pa. Kitang-kitang kinilig si Yvonne habang tinangka niyang umalis mula sa masasamang partido bago dumating ang isang presensya. Ito ay si Hannah sa tabi ng ilang Caucasians nang huminto sila sa harap ni Marian. Si Hannah, bilang isang miyembro ng Departamento ng Relasyon sa Publiko, ay may mahusay na kaalaman sa Ingles dahil mukhang maayos ang pakikitungo niya sa mga kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng mga damit na may temang rock and roll. Ma'am! Nakangiting pagpapakilala ni Hannah, ito ang Irish band na Cranberries na kasalukuyang nasa kanilang world tour stop sa Stonegate. Nais ng kanilang lead singer na si Miss Dolores na ipahayag ang kanilang pasasalamat sa aming tulong para sa kanilang tour sa Zenica at iginiit na manood kasama ka. Bago pa masabi ni Marian ang kanyang pagbati, si Yvonne sa gilid ay nagsimulang sumigaw na parang Funny Earl. Oh my God! Miss Dolores and the Cranberries. Medyo nabigla si Yvonne habang sinasalita niya sila sa Ingles. Kumusta, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Yvonne, at nakakatuwang makilala kayo. Si Miss Dolores, ang babaeng may platinum blonde na buhok ay tila nabigla sa kanyang pagsabog, ngunit nanatili pa rin ang kanyang kagandahang loob habang sumagot, Nice to meet you. Ito ang aming unang pagbisita sa Zenica kaya patawarin mo kami kung hindi kami masyadong pamilyar sa mga tao dito. Hindi kailanman pinabayaan ni Marian ang kanyang tungkulin bilang host dahil likas niyang sinimulan ang isang simpleng round ng pagpapakilala sa loob ng bilog kasama ang background ni Yvonne habang nagpapahayag din ng kanyang pasasalamat sa mga Cranberry. Kahit na hindi masyadong sanay si Marian sa kanilang musika, makikilala pa rin niya kaagad ang isang kilalang rock band. Ang Cranberries ay maaaring hindi kilala sa buong mundo, ngunit ang kanilang talento at karisma sa entablado ay lubos na kinilala ng kanilang mga tagahanga. At ang pakikipagtulungan sa isang internasyonal na grupo ng ganitong kalibre ay tiyak na pangunahing hangarin ng marami sa Zenica. Mapapalakas nito ang kanilang international fanbase na nagpapaliwanag sa labis na reaksyon ni Yvonne sa kanilang sorpresang hitsura. Tila mabilis na pinunasan ni Yvonne ang kanyang isipan sa dati niyang pag-aalinlangan kay Justin habang siya ay tuwang-tuwa habang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa Cranberries. MS Dolores, hindi mo alam kung gaano ko kamahal ang iyong musika. Ginugol ko ang aking mga taon sa kolehiyo sa pakikinig sa iyong musika. Talagang nakakakuha ako ng iyong lyrics. Desperado akong nagsisikap na dumalo sa iyong konsyerto dito sa Stonegate ngunit nalungkot ako nang malaman na sold out na ang mga tiket, sabi ni Yvonne. Napangiti si Miss Dolores at ang iba pang mga miyembro nang marinig mula kay Marian na si Yvonne mismo ay isang mayamang mga awit at habang lumilipas ang mga formalidad kailangan nilang bigyan siya ng sapat na tugon. MS Yvonne? Kung inaabangan mo ang aming konsyerto, maaari ka lang pumunta at ipaayos namin sa aming mga organizer ang isang espesyal na upuan para sa iyo. Kung magkakaroon kami ng pagkakataon sa hinaharap tiyak na ikalulugod naming makatrabaho ka. Hindi kami kailanman nakipagtulungan sa sinumang taga Zenica, at kung magkakaroon ng una, gusto namin na maging ikaw, sagot ni Dolores.
Tuwang-tuwang idinagdag ni Yvonne, mayroong kasabihan sa Zenica, na Samsung ang sandali, at dahil maraming music hero at mamumuhunan ang dumalo ngayong gabi, kasama ang isang nangungunang yugto, lubos na kasiyahan kung makakapagtanghal ako ng isang kanta kasama kayo. Tatanggapin mo ba ito bilang kahilingan mula sa iyong pinakamalaking tagahanga? Alam na agad ng sino mang naruroon kung ano ang motibo niya. Ginagamit ni Yvonne ang pagkakataong ito para magkaroon ng koneksyon sa Cranberries. Kung magiging pabor ang mga resulta, maaari talaga siyang makipagtulungan sa mga internasyonal na megastar na nagtutulak sa kanya sa taas na pinapangarap lang ng ilang tao. Gayunpaman, upang maiwasan ang anumang hinala na minamanipulan niya ang Cranberries bilang isang jumping board, kailangan muna niyang patunayan sa isang pandaigdigang madla na siya ay may sapat na kakayahan. Si Dolores at ang mga miyembro ay nakipag-usap at pagkatapos ng mabilis na pakikipag-usap sa kanilang tagapamahala, naisip nilang ito ay sulit na puntahan. Pagkatapos ng lahat, napatunayan na ni Yvonne ang kanyang sarili sa pambansang entablado at nakabuo na ng tapat na tagasunod sa loob ng bansa. Kung magkakasama silang gaganap sa entablado ng Zen Icon, ang posibilidad na makakuha ng karagdagang saklaw at mga taga-suporta sa loob ng Zenica ay isang win-win situation. Pagkatapos ay lumingon sila kay Marian, ang host mismo upang makita kung magagawa niya ito. Hindi nakakagulat, tinanggap ni Marian ang ideya na ang pambihirang okasyon na nandoon ang Cranberries sa bansa ay nagawa niyang imbitahan silang magtanghal sa kanyang kaganapan. Panalo rin ito sa kanyang mga libro. Ang mag-imbite ng mga internasyonal na heavyweight sa kaganapan ay isang bagay, ngunit ang mag-host ng isang pagtatanghal ay isang bagong antas ng tagumpay. Bilang karagdagan, ginawa pa ni Marian si Hannah na imbitahan ang ilan sa mas mahusay na ugali ng mga tauhan ng media na pumasok sa venue bilang isang perpektong pagkakataon para sa positibong pagbabrand. Mabilis na pagkatapos, kinuha ni Hannah ang backstage crew na ibagay ang sound system bago gumawa ng opisyal na pahayag na ang Cranberries at Yvonne ay gagawa ng cross-border collaboration. Hindi nagtagal ay nagsimulang maghiyawan at magpalakpakan ang mga tao dahil puno sila ng pag-asam para sa impromptu performance. Si Marian ay mahusay na gumawa ng isang serye ng mga pagsasaayos. Pagkaraan nito, iritado siyang bumaling kay Justin bago siya sumigaw, "Ano na naman ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Kailangan mo ba talagang makipag-away sa kanya? Alam kong maaaring hindi siya gaanong mahalaga sa iyo at marahil ay hindi siya kasing galing ni Lucille, ngunit maaari mong itago ito sa iyong sarili. May reputasyon din siya." Iniyakap ni Justin ang kanyang mga braso sa kanyang balikat. "Relax, walang mangyayari. Ang tanging dahilan ng reaksyon ko ay dahil sa pagkasuklam ko sa kanya." "Bakit?" Naintrigue si Marian. "Dahil mas interesado sila sa pagsasanay." Ngunit nang sabihin sa kanya ni Roslyn Lin ang tungkol sa oras sa ilalim ng pagkulog at kung paano niya naisip ang kanyang sariling landas, patuloy siyang ginugulo ni Karina na ikinainis ni Roslyn Lin. She even talked about the underworld just to distract her. Sa hitsura, mukhang naging palakaibigan sila sa isa't isa, ngunit mas alam ni Justin. Ang kanilang mga ngiti ay may nakatagong intensyon. Si Marian ay hindi sumali sa kanila dahil hindi siya magaling sa pakikipag-usap. Sa halip, tumulong siya sa pag-order ng mga pinggan at umupo sa tabi ni Rebecca nang matapos niya ito. Tahimik lang si Marian sa buong oras, nagsasalita lang kapag kailangan niya. Ang iba ay hindi naabala dahil pamilyar sila sa kanyang pagkatao. Binantayan siya ni Justin ngunit wala siyang sinabi. Natapos ang hapunan bandang 10:00 at lahat ay umalis sa kani-kanilang bahay. Si Justin ay nagmaneho pa uwi at bago sila pumasok sa bahay ay tinawag niya si Marian. "Marian, huwag ka nang pumasok. Mamasyal tayo." Susundan na sana ni Marian si Rebecca papasok ng bahay ngunit huminto siya sa kalagitnaan sa pag-aalinlangan. Nasa loob na si Sheila at humajijek siya. "Go, Sister Marian." Bihira para sa kanya na gumawa ng isang bagay na napaka-romantic tulad ng paglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan ng magkasama. Tila napagtanto ni Rebecca ang nangyayari at tinapik niya ang kanyang likod. "Sige, tandaan mong dalhin mo ang susi, nilock ko ang pinto." Tumanggaw si Marian at naglakad patungo kay Justin.
Hinawakan ni Justin ang kanyang kamay at naglakad patungo sa hardin malapit sa villa. Ang buwan at mga bituin ay nagniningning sa kanila habang naglalakad sila sa isang landas na natatakpan ng mga bato. Nanatiling tahimik si Justin ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pag-iisip. Nadama ni Marian ang magkahalong emosyon sa kanyang puso nang hindi binitawan ni Justin ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Wala ka bang sasabihin? Hindi maiwasang magtanong ni Marian. Bumantong hininga si Justin at ngumiti. Talagang pinahahalagahan ka ni Sheila ha? Isang mahigpit na ngiti ang ibinigay ni Marian. Hindi ba palagi siyang masunurin? Maraming tao na nakaka-appreciate din sa'yo. WHO. Ang iyong mga subordinate, ang iyong mga manggagawa, ang mga may-ari ng mga kumpanyang binili mo. At marami pa, mabagal na sabi ni Justin. Tumingin sa kanya si Marian na may pagkalito. Lumingon si Justin, Madam Marian, mahal kong asawa. Ang iyong net worth ay maaaring hindi kasing dami ng sa akin, ngunit mas malakas ka kaysa sa akin. Hindi mo lamang kinikita ang iyong sarili ngunit tinutulungan mo ang iba na sumunod sa iyong landas. Isang mahinang ngiti ang pinakawalan ni Marian. Hindi mo ako kailangang i-console, okay lang ako. At saka, ginawa ko ang lahat para iligtas ang kumpanyang iniwan sa akin ng lola ko. I wouldn't consider that great. Maaaring ipakita sa amin ng kasaysayan ng iyong tunay na halaga at kung gaano ka kahusay, hindi nasusukat sa perang kinikita mo, ngunit kung ikaw ay isang makasariling tusong negosyante o isang mahusay. Naniniwala akong pipiliin ang kasaysayan ang huli. Kinindatan siya ni Justin. Hindi mo kailangang sabihin ang lahat ito para lang mapasaya ako, hindi ako bata, alam ko ang ginagawa ko, mahinang sabi ni Marian. Lumingon si Justin para harapin siya at sinabing may matigas na boses, sabi mo lagi kang nag-aalala para sa akin at nasasaktan para sa akin. Sabi mo sa akin alam mo ang ginagawa mo. Kaya bakit mo naman ako pinag-aalala? Buong umaga ko itong iniisip. Kahit nakasama ko si Joyce, ang naiisip ko lang ay ikaw. Nag-aalala ako kung kakain ka ng tanghalian, nag-aalala kung pagod ka sa opisina. Alam mo kung ano ang ginagawa mo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.